trabaho, di ba? So si Paul, ganun din siya, nabilanggo niya, ang ginagawa niya, he has that big faith. Ang faith niya, sa verse 15 to 16, kung makikita niyo doon, nananampalataya ako at naniniwala ako at umaasa ako. So ang faith, tatlong component ang faith ni Paul na sana mayroon sa bawat isa sa atin. Una, meron siyang tiwala. He trusts na ang mga tao na tinuruan niya, na tinuturuan niya ay nagpapatuloy sila. Pangalawa, naniniwala si Paul at umaasa si Paul na lumalago sila at lumalago sila sa kanilang pananampalataya. At kung mapapansin natin, si Paul may 4 na request sa mga mananampalatayan. May 4 na request din si Jesus Christ sa atin lahat dito. There is 4 requests. 4 na request yung wala pa ang number 1. Sabi ni Sister Shi, ay, alas 12 na sa ako. Di ba, kilala mo ako, 1 oras lang naman. Di ba? Okay, so may 4 na request si Apostle Paul. Gusto ko lang i-direct yung message na ang taga-Ephesus na nanampalataya kay Kristo, naniniwala kay Kristo, ang taga-agape is that you are Christian, tinawag kayo ng Panginoon, and I know that you are the present-day missionary. Naniniwala po kami sa ITM Philippines that the OFWs, they are the present-day missionaries. Because you are leaving your families and going abroad, and ganito, you are preaching the Word of God, sharing the Word of God, comforting each other, hanggang po sa pagdating ng ating Panginoon. So you are the present-day missionaries. Hindi lang po kami yung mga missionary, but then, kayo po yung naunang tinawag ng Panginoon. Hindi lahat ng nag-a-abroad nagtatagumpay. Lahat po ng nag-a-abroad, hindi lahat po ng nag-a-abroad ay nagtatagumpay. Ang mga nag-a-abroad na tinawag talaga ng Panginoon na mag-abroad ay yung mga anak niya na hinanda niya sa panahon na katulad nito para ang kanyang salita ay lumago, para ang prophecy sa Philippines ay matupad. Na the Philippines will become a sending nation. Kaya kapatid, yung nag-testimony kanina na kamuntik na siyang mamatay, pero binuhay ka ni Lord kasi tinawag ka niya. Tinawag ka ng Panginoon at may purpose siya kung bakit kanya dinala. Hindi ka dinala dito para mag-driver. Tent making mo yan sa Panginoon, pero ang main na mission mo, tinawag ka niya sa lugar na ito. At may papagawa siya sa lugar na ito. Hindi ka pa uuwi ni Lord, kapatid, na hindi mo natapos yung pinapagawa ni Lord dito sa nila. Amen. Number 1, na-request ni Paul, o request ni Jesus Christ, o request niya sa atin lahat dito na mananampalataya, is una, that they might know God, verse 17. Bakit kaya mananampalataya sila, pero sinabi pa rin ni Paul sa kanila that they might know God, na magkaroon sila sana ng kaalaman pa sa pagkilala sa Panginoon. Bakit kaya tinawag ni Paul yun? Sinabi ni Paul yun sa Ephesus na that they might know God. In 1 Thessalonians chapter 2 verse 4, for we speak as messenger approved by God to be entrusted with the good news. Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our heart. So yun pala. Kaya pala sabi niya na that they might know God. Kasi nung sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, inapprove na tayo ng Panginoon, tinawag na tayo ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa sarili niya, ay approve pala ako ni Lord, ang calling ko pala, inapprove ni Lord. Yes. Lahat tayo inapprove ni Lord ang calling natin, kung saan, ano yung ipinaglilingkod mo kay Lord, hindi ka pa na ipapangat, inapprove na niya ni Panginoon. Tinawag ka niya, inapprove ka niya. Bakit ka niya inapprove? Bakit niya inapprove yung calling mo? Sabi niya dito sabi niya for a great purpose, for a great purpose. An assignment, God's assignment. Binigyan tayo ng assignment. Sabi nga niya, binasa natin that for we speak as messenger approved by God to be entrusted with the good news. To be entrusted with the good news. We are entrusted. In-entrust niya sa atin yung good news. Ano yung good news? Anong mystery ng gospel? Ano yung good news na yon? Ano yung good news na yon? Nagagawa ba natin yung good news na yon? Ang good news na yon is may kaligtasan. So yun yung in-entrust ni God sa atin, na
assignment natin, di ba sa school, pag may homework, ginagawa natin, pag pinas natin sa school, pag perfect, check ng teacher natin, may grade tayo. Ganun din sa atin. In-entrust niya yung gospel sa atin to share the good news. At sa pagharap natin sa Panginoon, sa harapan niya, hahanapin niya yung assignment natin. Nagawa mo ba yung homework mo? Kaya hindi ka makakaalis sa kinatatayuan mo o kinalalagyan mo ngayon hanggang hindi mo tinatapos. Tinawag ka niya, in-approve niya yung calling mo, binigyan ka ng assignment. Hanggang hindi mo natatapos yung assignment mo, grade 1 ka lang tainggana. You have to pass your assignment. We have our assignment. Ang assignment mo, alam mo yan, ikaw at ang Panginoon. At ang assignment na yon is to share the gospel. In-entrust niya sa iyo yung assignment, yung gospel, yung good news, to share the gospel and to encourage each other. So, praise God. Kasi ang lugar ninyo, sabi ko, pag step ko dyan nung dumating ako, ay wow, a place of refuge. First word ko nung pumasok ako dito, sabi ko, ay parang refuge. Ang refuge sa Bible, Psalms 23, himlayan, pahingaan po. So, talaga naman nakapagpahinga kami, nag-enjoy kami. And praise the Lord na sineserve, sabi ko nga kay Pastor namin, ang agape talaga, ginagawa niyo talaga ng action yung pangalan ng church ninyo, agape. So, praise the Lord. At nakasama namin kayo, nakilala namin kayo. Actually, kami po yung na-encourage. Ako po yung na-encourage sa inyo, sa buhay ninyo dito. Number two na dahilan, bakit si God in-entrust niya sa atin ang gospel, that we are entrusted. Bakit sumulat si Paul na kailangan niyang sabihin ang mga bagay din sa mga mananampalataya. Alam naman nila that they are believers of Christ, kasi gusto niya that they might know God's calling, para sana malaman nila ang katawagan ng Panginoon sa buhay nila. Sinasabi ng Panginoon ang lahat ng nasusulat sa Biblia para sana malaman natin na may calling tayo, bawat isa. Walang calling na nauupo. Ang calling natin, search natin kung saan tayo tinawag ng Panginoon, pero walang tawag na nauupo sa upuan. Lahat po tayo may katawagan sa Panginoon. Lahat tayo may purpose tayo kay Lord, at hanggang hindi natin tinatapos ang purpose natin kay Lord, ay we will not leave this world kahit gaano pa kahirap ang buhay. Kailangan natin tapusin, finish the race faithfully, para pag kumarap tayo kay Panginoon, welcome my faithful servant. Sasabihin niya. So, He entrusted, He gave us the divine trust. Alalahanin mo ang Diyos, bibigyan ka niya ng sobra-sobrang pagtitiwala. Yung kananta nila kanina, ikaw lang at nagtiwala sa akin. Alalahanin natin na Diyos siya, pero yung pagtitiwala niya sa atin lubos-lubos, nakakayanin natin. Kaya dapat ma-encourage tayo doon na ang Diyos mismo ang nagsasabi na kaya mo yan. Kaya mo yan, kapatid. Yung calling mo na yan, kaya mo yan. Masaya ka dyan, i-enjoy mo lang yan ang calling mo. Kasi dyan kita tinawag, dyan ka lalago. Dyan ka lalago, tinawag kita dyan. Dyan mo makikilala ng tama si Jesus Christ pag nag-obey ka. Bakit si Abraham? Nung sabi niya bakit si God kay Abraham? Nung sinabi niya kay Abraham, Abraham, punta ka doon sa Mount Moriah para i-offer mo ang iyong anak. Kung sabi ni Abraham, ay ayoko nga, naranasan niya kaya yung miracle ni God. Sabi niya, o sige, kinuha niya yung anak niya, nung i-offer na niya yung anak niya, may tinig siyang narinig, and then, ay, huwag mong patayin ang yung anak. At nung tumingin siya, nakita niya ang alay, nakahandang alay, na yun yung iaalay niya kay God. So, nung in-offer niya, kaya sabi ni Abraham, this place, sabi niya, Jehovah Jireh. Kung hindi nag-obey si Abraham at pumunta sa Mount Sinai at hindi sa Mount Moriah, naranasan niya kaya yung Jehovah is my provider, Jehovah Jireh? Maaaring hindi. Yung mga sinasabi nilang mga permissive will, you cope up with your own consequences.
Pero, hindi dahil may consequence, wala yung, andun pa rin yung grace ni Lord. Gusto tayong gusto lang ni Lord sa atin, matutunan natin. Yung ways ni Lord ay best sa atin. Yung ways natin, makakasira sa atin. So, let the ways of the Lord continue, i-follow natin siya. So, that they might know God's calling, that we might know God's calling, that we are called for a purpose, and that purpose is only you and God knows. Amen. And as you walk by side with the Lord, magpapakilala pa siya ng lubos na lubos, gaya ni Abraham, gaya ni Moses. Yung pagkakakilala ni Moses kay God, iba sa pagkakakilala ni Abraham. So, iba yung pagkakakilala ko kay God. Experience ko kay God, iba rin yung experience nyo kay God dito. Siguro mas malalim yung experience nyo kay God kaysa sa akin. But ang mahalaga doon, nagpapakilala si Lord sa iba't ibang paraan sa atin as we walk side by side, and as we go obeying Him sa kanyang ninanais at niloloob sa buhay natin. So maraming salamat, at ang mga kapatid natin na mga boys dito, lalo yung nag-testimony kanina, talagang napaiyak ako na sabi ko, Lord, may purpose ka sa buhay ng tao. May tinawag mo ang kapatid na ito. You have called your child, Panginoon, may purpose ka, at alam ko na tatapusin niya yung purpose na yun. So, ayun. Number 3, na-request ni Paul is that we might know God's riches. 18. Sa verse 18, para malaman natin na ang pagtitiwala sa Panginoon, binigyan tayo ng homework ay hindi puro hirap lahat. Hindi, mamatay tayong mahirap, tapos punta tayo sa langit na mahirap pa rin. Hindi ganun, ipinapakilala niya si God sa kaparaanan. Alam niyo, ang ganda ng pagkakasulat ni Paul, kasi si Paul gustong-gusto kong basahin yung sulat niya kasi very directive yung mga sulat niya. Base sa experience niya, at isinusulat niya yun base sa pagkakaunawa ng mga tao. Na para bang hinahaplos ka niya habang binabasa mo yung nararamdaman mo, at nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Kaya sabi, pinapakilala niya na tinawag ka niya, binigyan ka niya ng assignment, pinapakilala niya yung calling mo sa'yo. Pero He will never leave you na naghihirap ka ng sobra-sobra. So sabi niya, that they might know God's riches, verse 18, that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know that what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance for the saints. So you see, we see that si Paul, pinapakilala niya sa atin, kung tinawag tayo ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Sa langit, mayroon nakahanda para sa atin. Dito rin sa lupa, maraming inihanda si Lord na blessing, na magagandang blessing sa atin. Marami siyang inihanda para sa mga anak niya ang sumusunod sa Kanya. Para sa mga anak niya na alam niya ang puso ng mga ito ay nakatuon sa Kanya. And praise God, kasi sa inyo dito, nagkakaroon kayo ng time lagi sa Pilipinas, wala pang whole day na service. 1 oras pa nga eh. Pagkatapos ng praise and worship, lumabas na yung mga worship team, nasa labas na. Tapos, nag-message siya pagkatapos ng hindi pa nagko-closing prayer, nagsisialis din nasa likuran. Pero dito, salamat at nakalak yung door. Walang choice. O diba? Nakakahiyang tumayo na lumabas. Pero doon sa Pilipinas talaga, mapapansin kayo, we pray also for Philippines. That yung revival sa Pilipinas. Na sana maramdaman nila yung nararamdaman nyo dito habang nagpupuri kayo. Nakakahiyak po minsan sa loob ng church. Kasi you see the praise and worship sa Pilipinas, after tutugtog sila, after na tapos ng praise, para bang requirements, parang subject, na natapos na, di lumabas na sila, nagkwekwentuhan na sila dyan sa labas. Kaya maganda yung church pala na ganito. So, next time, Pastor Archie, pag-bless tayo ni Lord na magpatay ng church, lagyan natin ng door na maisasara. Ilagay natin sa harapan, wala nang pintuan sa likuran. Diba? Na-observe ko nga, sabi ko, maganda. Para nang pag-umpisa na. Nakakayang balik pumasok kasi walang naman na praise and worship nila, papasok ka, kakatok ka pa, di ba? So, ayun, we need also your prayer in the Philippines, sa mga churches doon. Merong
coldness na nangyayari. So, ibang places naman, may mga revival na nangyayari. Pero most of the churches in the Philippines, they are doing the maintaining church na sinasabi namin. So, kailangan namin ang prayer ninyo doon, even nung pagpunta ko sa Mindanao. Gadumay kan ka na, Jai. At dati program na 2000 nga igorot ya day Jai. So, nung nagsalita ako sa harapan, nagsiiyakan sila. Siyempre, amukon nga Ilocano da. Di nag Ilocano, ay naibagal daw tayong kakabsa sa pagsasakit ako. Kasi ba talaga ka-anointing, ti ko ha? Nak Lord, kasi ba talaga ka-anointing yung pagsasalita ko? Ay, pala nag-miss nila na makarinig ng salitang Ilocano. Anak ko ba naman, may anointing ako nagsasalita. Ayun pala, nami-miss nila sa makarinig ng Ilocano na salita. So, ayun, nung after ng fellowship na yun, napansin namin na sa Mindanao alone, sabi nila sa Pilipinas, mo nakakilala, hindi po. Punta kayo sa Mindanao, sa mga tribes, sa Kapatagan. Malayo po yung narating natin na iba dito. Pero doon, punta kayo doon, maluluha lang kayo. Kasi they know Jesus Christ. Yes, there is Jesus Christ. Pero hindi yung pagkakakilala natin kay Jesus Christ. Iba ang pagkakakilala nila. So, praise the Lord. At nakarating ako doon, nagbahagi ng salita ng Diyos, kahit na ang layo-layo ay doon sa pag-iikot ko, doon ko nakikita na kailangan talaga yung kagayanan nyo na lumalayas sa kanilang mga tahanan. Pinapalayas kayo ni Lord talaga. Si Lord nagpapalayas man sa inyo, hindi man kayo eh. Pinapalayas kayo ni Lord, ang mga amo ninyo, nihahanda ni Lord yan. Dahil may purpose siya. Kasi may nakahandang ministry para sa inyo. Nakahanda, may umiiyak nang nag-pray-pray sa pagdating ninyo. Amen. So, pinapakilala ni Paul na sa paglilingkod mo kapatid, may blessing. Hindi man puro hirap. Sa paglilingkod mo, may paiyak-iyak man yan. May paluhod-luhod man yan. Kasi nga, hindi natin maiwasan ang trial. Hindi man ang pagkikristyano at pagsunod kay Kristo a bed of roses. May mga trials, mas sobrang ang trials natin kasi kailangan nating iwasan ang mga bagay na nakakasakit sa loob ng Panginoon. Kasi hindi na tayo the same yesterday gaya ng kinanta natin. We are binago ng Panginoon para sa kanyang karuwalhatian. And number 4, the specific request ni Paul is that they might know God's power, that we might know God's power, para sana malaman natin na may kapangyarihan ang Panginoon, na iahon tayo saan man, anumang sitwasyon saan tayo. May kapangyarihan ng Diyos na gamutin ka anuman ang karamdaman mo. May kapangyarihan ng Diyos na bigyan ka ng kapayapaan kahit ang paligid mo ay magulo. May kapangyarihan ang Diyos na liwanagan ang isip mo kung ikaw ay nandidilim. May kapangyarihan ang Diyos na bigyan ka ng pag-asa kung ikaw ay nalulumbay. May kapangyarihan ang Diyos na yakapin ka sa panahon na kailangan mo ang comfort. May kapangyarihan ng Diyos na iahon ka anuman. May kapangyarihan ng Diyos at baguhin ang buhay mo. May kapangyarihan ang Diyos na baguhin ang buhay ng pamilya natin. May kapangyarihan ng Diyos na i-protect yung family natin na iniwan natin. Pinapakilala ni Paul na may Kristo tayo, na may Diyos tayo, na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para sa atin kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Kaya habang tayo sumusunod sa Kanya, alam namin ng family ninyo sa Pilipinas na naiwan niyo is they are in good hand because they are covered by prayers and covered sa kamay ng ating Panginoong Jesus. At lastly, yes, tinawag tayo ng Panginoon, sana matapos natin ang ating assignment sa Kanya. Yes, binigyan tayo ng great assignment ng Panginoon. Meron din great challenge na ibinigay niya. At ang challenge na yun is, kailangan natin i-overcome every day ang temptation sa buhay natin. Kailangan natin i-overcome ang ating sarili para sa Kanyang glory. Sabi nga niya, nung tinawag tayo, nung na-approve tayo, tinawag tayo ng Panginoon sa Kanyang purpose. Ang sabi niya,
You are pleasers of God, not the pleasers of man. So, pleasers na tayo ni God, hindi na tayo pleasers ng men. Kaya, ang isipin na lang natin kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. At ang ginagawa natin dito is nakakalugod kay God. At nakakalugod kay God. At nalaman natin na ang pagsunod pala natin ay may reward si Lord na nakalaan sa atin. Nalaman din natin na ang kapangyarihan ng Panginoon ay meron din pala, kaya niya pala tayong iligtas sa anumang sitwasyon natin. Lalo na sa inyo, mga missionaries namin dito sa Hong Kong. We praise God sa mga buhay ninyo kasi andito kayo. Kung wala kayo, maraming mga kaluluwa, maraming mga Christians na nawawala. Ang testimony namin, hindi lahat ng Kristyanong totoo. Pagkain pa lang, kaya niyang ipalit ang pagka-Kristiyano niya. Topic natin ito nung devotion natin. Topic namin nung gabi, kinabukasan, application na agad. Nag-devotion kami dito kinagabihan, punta kami sa ICA, application agad. Pumila kami. Lahat mga pastors, mga missionaries, reverend bishops, nakapila kami lahat. Sabi nila, lahat pipila. So, kami ni Pastor Roche, magkatabi kami, tapos yung taga Mindanao. Tapos, ang tagal-tagal namin, yung mga pastor, andun sabi nila, oy, pila, iayos yung pila ninyo, pagkain nyo na. Oh. So, lahat, tinitingnan ko yung mga si reverend ito, si bishop to, yung pinatayo nila dun na speaker namin, si bishop to. Nakakahiya naman, hinayaan namin sila. And then, kawawa yung mga nasa harapan na nag-e-explain. Yeah, sabi ko sa Tagalog na, tingnan mo, when it comes to food, ang Christian, alis na yung Christ, tiyan na lang na iwan. Diba? When it comes to food, na yung Christian na yan, naalis na yung Christ, tiyan na lang ang naiwan. Sana hindi tayo ganito. We don't bargain. We will not exchange our birthright sa Panginoon. ang ating karapatan na mga anak ng Diyos dahil lang sa kailangan ng flesh natin. And I pray and I do believe na sa lugar na ito, may iwan ang mensahe na ito sa inyo. Tinawag kayo ng Panginoon for a purpose. Hindi dahil YFW kayo. You are called for a mission. At yun ang priority na binigay mo sa inyo. Tent making ninyo ang pagiging OFW. Pinalayas kayo ni Lord sa mga pamilya ninyo. Kasi gusto niya gamitin kayo sa lugar na ito. At sa lugar na ito, gusto niya kayong i-bless. At sa lugar na ito, gusto niya iparana sa inyo ang kanyang kapangyarihan. At sa lugar na ito, gusto niya iparana sa inyo ang kanyang miracle. Para lalo niyong makilala ng mas malalim pa. At gusto niya magpakilala sa iyo ng iba't ibang kaparaanan sa buhay mo sa time na kailangan. Let's all stand. I want to